Palasyo, ano ba to sa palasyo? Ituhin ng Malacanang ang magiging Ito. Dahil nga napag-usapan na yung ICC, mga kababayan, at merong isinusulong si Koopman na ipadala sa ibang bansa na lang si Digong. At meron daw pong secret na bansa, mga kababayan, ang tatanggap kay dating Pangulong Duterte. Kaso mukhang may sablay no? Parang sinasabi nila doon sa motion nila na hindi na uulit o hindi na itutuloy kung anumang mga krimen yung mga ginawa. Parang doon pa lang po may pag-amin, mga kababayan. Paano pa namin pakakawalan lalo yan? Paano pa namin palalayuin yan? Kung etong mga hinihiring namin, etong mga pinag-uusapan namin, etong inirereklamo sa kanya, lumalapit sa katotohanan. Bakit palalayuin naman namin siya? Di ba? Kung tumakas yan, kung yung bansa na yun napupuntahan niya, biglang sabihin na, hihiwalay na po kami sa ICC, hindi na po kami sasali. Wala na. Si Digong, ayun na. Hindi nyo na po pwedeng kunin ulit si Digong kasi humiwalay na kami sa inyo. Ganun kasimple ho yan. Kaya malabo at imposible na payagan ho, mga bossing, ng ICC. Pakinggan natin ang salita ng Malacanang patungkol ho dyan, mga bossing. handang respetuhin ng Malacanang ang magiging pasya ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng request ng Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Nasa ICC. Yun, yung interim release ho, mga kababayan. At sabi nila, may handa daw po na kumupkop kay dating Pangulong Duterte o itapon sa Mount Everest si Digong. Naku po. Imbis na rebulto, doon na lang itayo. Hindi naman maaagnaso, mga kababayan, kung sakali. Di ba? Super lamig ho yun. Kumbaga, naka-yelo. Game. Na interim release. Nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanila magiging decision o resolution on that matter. Nabasa na. Tama. No, hindi na tayo kasali sa ICC. Yun ay bakit to? Dahil sa ginawa ni Digong na pagkala sa ICC. Kaya kung may mga nagsasabi, nako, eto na, iuuwi na sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte, no? Kasi diyan na lang lilitisin. Saglit lang. Hindi na nga tayo kasali sa ICC No? Bakit? Kasi nga bumakla si Digong. Hindi ngayon nila magamit na dito na lang sa Pilipinas lilitisin ang dating Pangulong Duterte. Total naman, kasakop pa tayo o kasali tayo sa ICC. No? Isa sa mga bansa na nakasama sa ICC. Hindi nila magamit ngayon yun. Sabi ni Jan, bring the garapon home. May earn pa na maliit. Di ba? Tuloy natin si Atty. Claire Castro. Natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Nakita niyo. Inilagay o ilalagay? Inilagay? Di ba yun ilagay mo yun? Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Ibig sabihin, may krimen na ginawa. May krimen na nangyari. Na nangangako na hindi na itutuloy. Atras ko, ha? Or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crime. Correct. Hindi ko alam kung eto bang mga ito gustong makalaya si Digong o talagang ibinabaon si Digong mga kababayan. Aminado na kriminal si Digong. Di ba? Ngayon, kung ikaw ang ICC, kung ikaw ang judge, tapos hinihiling, palayo po kami, punta po kami doon sa ibang bayan. No? Saglit lang, pag pinalayo namin kayo, baka tumakas pa kayo. Ngayong may mga pag-amin, merong mga sabing hindi na itutuloy na mag-commit ng crimes, na gumawa ng krimen pa.
sa mga susunod na panahon. Eh di lalong nalintikan po, lalong kawawa naman yung mga nabiktima. Lalong binabaon ho nila, mga kababayan. Imbis na palayain o imbis na palabas ho, eh lalong papasok ho sa loob. Just a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? Oh, meron. Meron naman talaga. 'Di ba pag sinabi mo no? Dapat ang ginawa o ang sasabihin is mangangako po si Duterte na walang gagawing kabulastugan o kahit ano pa. Ganun lang. Will not continue. Naintindihan kaya yon nung nagsawa na siguro yung abogado ni Digong. Hindi, tingin ko lang 150 million yung natatanggap daw per month, base po doon sa sinabi ni Antonio Trillanes na dating senador. 150 million. Biruin nyo 3 buwan. Halos kulang na po yun. Kulang kalahating bilyon. 50 million na lang po. Kalahating billion na po yun. In 6 months. 900, in 6 months, 900 million. 7 buwan, 1 billion and 50 million. Diba? That's their strategy. Sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na Joke only. Oy, joke lang yun! Alam nyo naman ang dating Pangulong Duterte. O alam nyo naman ang council nila, mahilig sa mga joke Diba? Ganon sila. Si Panelo, biglang sasabihin niya, Diyos ko, parang hindi nyo naman kilala si dating Pangulong Duterte. Mahilig sa joke yan. No? Mahilig magbiro yan. Baka ganon ho, mga kababayan, ang sunod nilang sabihin. Pero, ICC yan ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Hindi nila naiintindihan, mga kababayan, yung mga kilos nila. No? Ang iniisip nila, itong ICC parang Pilipinas lang din ito, no? Na kaya nating paikutin. Hindi sila makaikot ho ngayon, mga boss. Hindi sila makaikot ngayon. Ngayon ho, mga bossing, humingi ng discount si Digong sa abogado niya, kaya ganyan, nilaglag siya. Sabi ni Jem, HE. 150 million daw per month Biruin mo, sabihin na natin 8 buwan. Sa 8 buwan, 1.2 billion pesos ang gastos. Di ba? Grabe. Saan kaya nakukuha yung perang ganun?